Final notice. Dalawang salita lang iyon, nakalimbag sa itim na tinta sa isang puting papel, pero para kay Araceli Santos, tila isang hatol iyon ng kamatayan. Hinawakan niya ang sulat mula sa ospital, at naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang mga numero sa ilalim ng mga salitang iyon ay parang mga anino na gumagapang, lumalamon sa kakarampot na pag-asang natitira sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang kapatid. Mahimbing ang tulog ni Bunso sa kanilang maliit na silid, ang payat nitong dibdib ay marahang tumataas baba. Maputla ang kanyang balat sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, ngunit sa pagtulog nito, may kapayapaan sa kanyang mukha, isang kapayapaan na handang ipaglaban ni Ara kahit anong mangyari. Para sa'yo, Bunso, bulong niya sa sarili, habang marahan niyang tiniklop ang sulat. Gagawin ko ang lahat. Hahanap ako ng paraan. Ngunit habang minamaneho niya ang kanyang minanang jeepney sa siksikang kalsada ng Maynila, ang mga salitang iyon ay parang hungkag. Ang ingay ng mga busina, ang sigaw ng mga nagtitinda, ang pamilyar na ruta mula Quiapo patungong Baclaran, lahat ng ito ay nawala sa kanyang isipan. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang pusong puno ng pag-aalala. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang kinikita niya sa pamamasada ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw at sa ilang gamot ni Bunso. Pero ang operasyon, iyon ay parang pag-abot sa buwan. Isang malakas na busina mula sa likuran ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Napapikit siya ng mariin. Focus, Ara. Mag-focus ka. Ngunit huli na ang lahat. Sa pagliko niya sa isang kanto, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Sa isang iglap ng pagkataranta, imbes na preno ang kanyang tapakan, ay ang silinyador ang kanyang nadiinan. Isang nakabibinging tunog ng pagpihit ng gulong ang pumunit sa hangin, sinundan ng isang malakas at masakit sa tengang kalabog ng bakal na yumuyupi. Napatigil ang mundo ni Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na paghinga niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unahan ng kanyang jeepney, ang Ara's Pride, ay nayupi at nakasubsob sa gilid ng isang kotse na sobrang kintab, na parang isang itim na salamin. Isang kotse na kahit sa panaginip ay hindi niya kayang bilhin. Hindi. Hindi pwede, halos pabulong niyang sabi. Bumukas ang pinto ng mamahaling kotse. Mula roon ay lumabas ang isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng isang kulay abong suit na halatang mamahalin. Ang sapatos nito ay makintab na makintab, at kahit sa gitna ng usok at alikabok ng kalsada, mayroon itong amoy na hindi pamilyar kay Ara, amoy ng pabango na mas mahal pa yata sa isang linggong kita niya. Kalmado ang mukha ng lalaki, ngunit ang mga mata nito ay matalim habang sinusuri ang pinsala sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, isang tingin na malamig at walang emosyon. Unti-unting nagtipon ang mga usisero. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ito na yata ang pinakamasamang araw ng buhay niya. Miss, sabi ng lalaki, ang boses ay kalmado ngunit may diin. May problema yata tayo. Lumabas si Ara mula sa kanyang jeepney, dala-dala ang lahat ng tapang na kaya niyang tipunin. Sir, pasensya na po. Hindi ko, Hindi mo sinasadya, pagputol ng lalaki. Itinuro nito ang gasgas at yupi sa kanyang kotse. Alam mo ba kung magkano ang aabutin ng pagpapaayos niyan? Napakagatlabi si Ara. Ang pride niya, ang kanyang pagiging palaban ay biglang bumigay. Pasensya na po talaga, sir. Pag-usapan na lang po natin. Babayaran ko po kahit paunti-unti. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Paunti-unti? Miss, baka abutin ka ng 10 taon para mabayaran ito. Naramdaman ni Ara ang pamilyar na galit na gumapang sa kanyang dibdib. Ang galit sa mga mayayamang katulad nito na tingin sa mga taong tulad niya ay parang basura lang. Wow, sir, pasensya na kung nabangga ng jeepney ko ang palasyo mo ha, sarkastiko niyang sabi. Tao lang po, nagkakamali. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Dalhin ninyo ang papeles. At kailangan kong makausap ang driver. Ilang sandali lang, dinala si Ara sa isang lugar na mas banyaga pa sa ibang bansa para sa kanya, ang opisina ng lalaki. Ang gusali ng Altamirano Holdings ay parang isang toreng gawa sa salamin at bakal. Sa loob, sobrang lamig ng aircon at sobrang tahimik,
kabaligtaran ng maingay at mainit na mundo niya. Ang opisina nito ay nasa pinakamataas na palapag. Malawak ito na may isang malaking bintana na tanaw ang buong syudad. Naupo si Ara sa isang upuan sa harap ng isang malaking lamisang gawa sa madilim na kahoy, pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit. Umupo ang lalaki sa kanyang silya at inilatag ang isang folder sa mesa. Ako si Javier Altamirano, sabi nito sa wakas. At ang utang mo sa akin para sa pinsala sa kotse ko ay nagkakahalaga ng ₱250,000. Halos maluwa ni Ara ang kanyang laway. ₱250,000? Kahit isanla niya ang kanyang kaluluwa, hindi siya makakahanap ng ganoong kalaking pera. Ang problema niya sa ospital ay biglang naging maliit kumpara sa bagong problemang ito. Imposible, sabi ni Ara, nanginginig ang boses. Wala akong ganyang pera. Alam ko, sagot ni Javier, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Kaya bibigyan kita ng ibang paraan para bayaran ako. Napakunot ang noo ni Ara. Anong paraan? Magiging katulong niya? Tagalinis ng kotse niya habang buhay? Mayroon akong problema, Miss Santos, pagpapatuloy ni Javier, habang magkasalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang pamilya ko, partikular na ang lola ko, ay pinipilit akong pakasalan ang isang babaeng hindi ko gusto para sa kapakanan ng negosyo. Kailangan ko ng paraan para makatakas dito. Hindi maintindihan ni Ara kung saan papunta ang usapang ito. Ano ang kinalaman niya sa problema sa pamilya ng mayaman na ito? Ngumiti si Javier, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan ko ng isang girlfriend. Isang girlfriend na hindi nila magugustuhan. Isang girlfriend na magpapatunay na may sarili na akong pinili. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpahiya kay Ara sa suot niyang kupas na t-shirt at maong. At sa tingin ko, ikaw na ang perpektong kandidata. Napatanga si Ara. Ano? Ako? Nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Seryosong tanong ni Javier. Kumuha ito ng isang dokumento mula sa folder at itinulak ito sa harap niya. Isang kontrata. Simple lang ang kasunduan, Miss Santos. Magpapanggap kang girlfriend ko sa loob ng 6 na buwan. Susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Sa loob ng panahong iyon, ipapakita natin sa pamilya ko na seryoso tayo. Pagkatapos ng 6 na buwan, kapag umatras na sila sa arranged marriage, tapos na ang usapan natin. Tinitigan ni Ara ang papel, hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Ito ay kabaliwan. At ang kapalit, tanong niya. Kapag natapos ang kontrata, sabi ni Javier, kalimutan mo na ang ₱250,000 utang mo. At bilang paunang bayad sa serbisyo mo di. Naglabas ito ng isang checkbook at nagsulat. Inilapag nito ang isang tseke sa ibabaw ng kontrata. Ang halagang nakasulat ay eksakto ang kailangan niya para sa paunang bayad sa operasyon ni Bunso. Naramdaman ni Ara na parang umiikot ang kanyang mundo. Ang kanyang pag-asa at ang kanyang kahihiyan ay naghalo sa isang nakalilitong emosyon. Ito ay isang kasunduan sa demonyo, pero isang demonyo na nag-aalok ng kaligtasan para sa kanyang kapatid. Inabot ni Javier ang isang mamahaling pluma at inilagay ito sa tabi ng kontrata. Ang dulo nito ay nakaturo sa linya kung saan dapat siyang pumirma. Pumirma ka at kalimutan mo na ang utang mo. Ito na lang ang paraan, Miss Santos. Tinitigan ni Ara ang kontrata, pagkatapos ay ang tseke at sa huli ang pluma. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong inaabot. Ang kanyang pride, ang kanyang galit sa mga taong tulad ni Javier, ay nakikipaglaban sa kanyang desperadong pagmamahal para kay Bunso. At sa katahimikan ng malawak na opisinang iyon, alam ni Ara na nasa bingit siya ng isang desisyon na babago sa kanyang buong buhay. Pinagmasdan ni Javier Altamirano ang babaeng nakaupo sa tapat niya sa loob ng isang mamahaling bautike. Si Araceli Ara Santos, sa kanyang kupas na t-shirt at maong, ay parang isang ligaw na ibon na napadpad sa isang gintong hawla. Bawat galaw niya ay nagpapakita ng pagkailang. Ang mga mata niyang karaniwang matapang ay maingat na nagmamasid sa paligid, na para bang anumang sandali ay may atake sa kanya. Okay, kailangan nating palitan iyan, sabi ni Javier, itinuturo ang suot ni Ara. Ang unang pagsubok sa kanilang kasunduan ay mamayang gabi, isang hapunan kasama ang kanyang pamilya. At hindi pwedeng humarap si Ara sa kanyang lola na mukhang trooper ng jeepney, kahit na iyon talaga siya. Anong problema sa suot ko? Mabilis na sagot ni Ara,
ang pagiging defensibo ay bumalik sa kanyang boses. Ito ako. Sabi mo kailangan mo ng girlfriend na hindi nila magugustuhan. Ito na iyon. Napabuntong hininga si Javier. May pagkakaiba sa hindi magugustuhan at dudumihan ang mamahaling carpet ng mansyon. Kailangan mong magmukhang disente kahit papaano. Isang babaeng posible kong makilala sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Isang sales-lady ang lumapit, umingiti ng matamis. Good afternoon, Sir Javier. How can I help you? Bihisan mo siya, utos ni Javier na parang nag-uutos lang ng kape. Something simple but elegant. Isang bagay na isusuot ng girlfriend ng isang si. Naramdaman ni Javier ang matalim na tingin ni Ara. Kung nakamamatay lang ang mga titig, malamang ay kanina pa siya nakahandusay sa sahig na gawa sa marmo ng bautike na ito. Ang sumunod na oras ay isang pagsubok sa pasensya ni Javier. Bawat damit na sinusukat ni Ara ay tila hindi bumabagay sa kanya, hindi dahil sa damit, kundi dahil sa paraan ng pagdala niya rito. Para siyang isang sundalong napilitang magsuot ng gown. Sa wakas, isang simpleng itim na bestida ang napili. Hindi ito magarbo, ngunit nagbigay ito sa kanya ng isang uri ng dignidad. Ngunit kahit sa suot na iyon, ang kanyang mga kilos ay nanatiling magaspang at hindi sa naisakarangyaan. Perpekto, naisip ni Javier. Ito mismo ang kailangan niya. Isang babaeng halatang hindi kabilang sa kanilang mundo. Ang mansyon ng mga Altamirano ay nakatayo sa isang pribadong subdibisyon kung saan ang katahimikan ay nababasag lamang ng tunog ng mga sprinkler sa damuhan. Pagpasok pa lang nila sa malaking pinto na gawa sa Nara, naramdaman na ni Javier ang pagbabago sa hangin. Ito ang teritoryo ng kanyang lola, si Doña Elvira Altamirano. Sa hapagkainan, ang tensyon ay halos mahahawakan. Ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Si Doña Elvira ay nakaupo sa dulo ng mesa, ang kanyang postura ay tuwid na tuwid, ang kanyang mga mata ay parang isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima. At sa tapat ni Ara, nakaupo ang babaeng dapat niyang pakasalan, si Katrina Sandoval, maganda, sopistikada, at puno ng paghamak. So, ikaw pala si Araceli, simula ni Doña Elvira, ang boses ay malamig. Saan kayo nagkakilala ng apo ko? Naramdaman ni Javier ang paghigpit ng hawak ni Ara sa kanyang bestida sa ilalim ng mesa. Huminga siya ng malalim. Nagkita kami sa isang art gallery, Lola. Mahilig pala si Ara sa mga painting. Ito ang kwentong binuo nila kanina sa kotse, isang kwentong halatang halata ang pagiging kasinungalingan. Talaga, sabi ni Katrina, may mapanuyang ngiti. Anong paborito mong art movement, Araceli? Impressionism. Cubism. Nakita ni Javier ang pagkataranta sa mga mata ni Ara. Bago pa siya makasagot, sumabad na si Ara, ang boses ay matatag. Hindi ko alam yung mga ism na sinasabi mo, diretsong sabi ni Ara, habang tinitingnan si Katrina. Basta yung mga painting na may maraming kulay. Magaganda. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Muntik na matawa si Javier sa simpleng sagot na iyon. Isang sagot na sumampal sa pagiging palalo ni Katrina. Pero hindi pa tapos si Katrina. Habang nagsasalin ito ng red wine, sinadyak nitong matabig ang kopita, at tumapon ang pulang likido sa itim na bestida ni Ara. Oh, in my God! I'm so sorry, sabi ni Katrina, pero ang kanyang mga mata ay puno ng katuwaan. Ang clumsy ko talaga. Tumayo si Ara. Tinitigan niya ang mansa sa kanyang damit, pagkatapos ay tumingin siya kay Katrina. Inasahan ni Javier na magagalit si Ara, sisigaw o gagawa ng eksena. Ngunit sa halip, isang kalmadong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Okay lang, sabi ni Ara, ang boses ay malumanay. Sanay na ako sa mga bagay na madaling dumihan. Sa amin kasi, hindi problema ang mansa. Ang problema, yung mga taong sadyang nagdudulot ng dumi sa buhay ng iba. Muling tumahimik ang hapagkainan. Ang mga salita ni Ara, kahit simple at galing sa kalye, ay tumama ng direkta kay Katrina. Kitang-kita ni Javier ang bahagyang panginginig ng labi ng kanyang kifians. Si Doña Elvira naman ay tila mas lalong humigpit ang pagkakaupo, ang mga mata ay mas naniningkit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Javier si Ara hindi bilang isang problema na kailangan niyang solusyonan, kundi bilang isang kaalyado. Isang hindi inaasahang kaalyado.
Pauwi na sila sa kotse nang hindi napigilan ni Javier ang sarili. Isang mahinang tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Masungit na tanong ni Ara, habang pinupunasan pa rin ang mansa sa kanyang damit. Wala, sabi ni Javier, sinusubukang itago ang kanyang ngiti. Yung sinabi mo kanina. Yung tungkol sa dumi. I have to admit, that was brilliant. Nakita niyang bahagyang namula ang pisngi ni Ara, at umiwas ito ng tingin. Sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, sa loob ng katahimikan ng kanyang kotse, isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Javier. Isang pakiramdam ng koneksyon, gaano man ito kaikli. Para sa isang gabi, hindi sila ang mayamang sihi at ang mahirap na trooper. Sila ay dalawang taong nasa iisang panig, laban sa isang mundong gustong kumontrol sa kanila. Nang ihatid niya si Ara sa tapat ng eskinita papunta sa bahay nito, bumaba ito ng kotse nang walang paalam. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa dilim, lumingon ito sa kanya. Altamirano, sabi nito. Huwag kang masasanay. Ginagawa ko lang ito para sa pera. Ngunit habang paalis ang kanyang kotse, alam ni Javier na may nagbago na. Ang gabing iyon ay hindi lang tungkol sa isang peking relasyon. Ito ay ang simula ng isang bagay na mas komplikado. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang lola sa may pasilyo. Ang mukha ni Doña Elvira ay seryoso, walang bakas ng kahit anong emosyon. Huwag mo akong gawing tanga, Javier, malamig na sabi nito, ang boses ay parang yelo. Hindi ako naniniwala sa palabas ninyo. Alamin ko ang lahat tungkol sa babaeng iyan. Napatayo lang si Javier habang pinapanood niya ang kanyang lola na maglakad palayo. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagiging isang Altamirano. Ngunit sa gabing iyon, may kasama itong isang bagong damdamin. Pag-aalala. Pag-aalala para sa babaeng trooper na bigla na lang niyang isinabak sa isang jera na hindi nito dapat labanan. Ilang araw ang lumipas matapos ang mapaminsalang hapunan sa mansyon ng mga Altamirano. Sinubukan ni Ara na ibalik sa normal ang lahat. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa pamilyar na amoy ng kapeng barako at ang tunog ng kanyang jeepney na nag-iinit. Ang bawat hapon ay nagtatapos sa pagbibilang ng kakarampot na kita at sa pag-aalala para kay Bunso. Sinubukan niyang ituring ang kasunduan nila ni Javier bilang isang masamang panaginip, isang trabahong kailangan niyang gawin, isang papel na kailangan niyang gampanan kapalit ng kaligtasan ng kanyang kapatid. Ngunit ang anino ni Javier Altamirano ay mahirap takasan. Lalo na ng isang hapon, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa dulo ng kanilang eskinita, na naging dahilan para tumigil sa paglalaro ang mga bata at magbulungan ang mga tsismosa sa kanto. Napahinto si Ara sa pagwawalis sa harap ng kanilang munting bahay. Agad niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Mula sa kotse ay lumabas si Javier, suot ang kanyang karaniwang mamahaling damit, ngunit ngayon ay halatang-halata ang kanyang pagkailang. Ang kanyang makintab na sapatos na katad ay tila natatakot tumapak sa maalikabok na lupa. Anong ginagawa mo dito? Salubong ni Ara, ang boses ay maihalong inis at hiya. Bahagi ito ng kasunduan, kalmadong sagot ni Javier, habang inililibot ang tingin sa paligid na puno ng pagtataka. Ang mga nakasampay na damit, ang mga nagtatakbuhang aso, ang malakas na tugtog mula sa kapitbahay, lahat ng ito ay bago sa kanya. Baka may mga matang nakasubaybay sa atin. Kailangan nilang makita na binibisita kita sa tinitirhan mo. Pinanliitan siya ng mata ni Ara. Binibisita o sinusuri? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Javier. Pareho. Walang nagawa si Ara kundi ang papasukin siya. Bawat hakbang ni Javier papasok sa kanilang eskinita ay parang isang parada. Ang mga kapitbahay nila ay sumisilip sa mga bintana, ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad. Pakiramdam ni Ara ay isa siyang isda sa loob ng aquarium. Pagpasok nila sa kanilang bahay, naramdaman ni Ara ang lalong pagliit ng kanilang mundo. Ang kanilang maliit na sala, na dati ay sapat na para sa kanila ni Bunso, ay biglang naging masikip sa presensya ni Javier. Nakita niya kung paano sinuri ng mga mata nito ang lahat, ang lumang sofa, ang mga litratong nakasabit sa dingding, ang munting altar sa isang sulok. Hindi niya mabasa kung ano ang iniisip nito. Paghuhusga ba o awa? Alin man sa dalawa, pareho niyang kinamumuhian. Kuya Javier. Ang maliit na boses ni Bunso ang bumasag sa katahimikan. Lumabas ito mula sa kanilang silid,
ang mga mata ay nanlaki nang makita ang kanilang bisita. Dito, nakita ni Ara ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Javier. Ang kanyang formal at malamig na ekspresyon ay bahagyang lumambot nang makita ang payat, ngunit masayahing bata sa harap niya. "Hi," sabi ni Javier, medyo alanganin. "Ikaw siguro si Bunso." "Opo," masiglang sagot ng bata. "Kayo po yung boyfriend ni ate, di ba? Nakita ko po kayo sa picture sa cellphone niya." Halos mabulunan si Ara. "Picture?" Nga pala, pinilit siya ni Javier na maglagay ng litrato nilang dalawa bilang wallpaper para maging kapanipaniwala. "Bunso, pumasok ka muna sa loob," utos ni Ara. Ngunit hindi siya pinansin ng kapatid. Lumapit ito kay Javier. "May sakit po ako," sabi ni doktora. "Pero sabi ni ate, gagaling din ako." Napayuko si Javier para maging kapantay ng bata. "Gagaling ka," sabi niya, ang boses ay mas malumanay na ngayon. "Magpagaling ka, ha?" Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Ara ang kanilang kasunduan. Ang nakita niya lang ay isang lalaking kinakausap ang kanyang kapatid, hindi bilang isang proyekto, kundi bilang isang tao. Ngunit mabilis na bumalik ang lahat nang may kinuha si Javier, mula sa dala nitong paper bag isang malaking kahon na mailarawan ng isang robot, isang laro ang alam ni Ara na nagkakahalaga ng ilang libong piso. "Para sa'yo," sabi ni Javier, iniabot ito kay Bunso. Bago pa man ito makuha ng kanyang kapatid, mabilis itong kinuha ni Ara. Hinarap niya si Javier, ang galit ay muling nag-aalab sa kanyang dibdib. "Ano to?" mahinang tanong niya, puno ng diin. "Bayad? O limos?" Natigilan si Javier. "Hindi. Isa lang itong regalo." "Hindi namin kailangan ng regalo mo, Altamirano," matigas na sabi ni Ara. "Hindi nabibili ng pera ang lahat. At lalong hindi nabibili ng pera ang pamilya ko." Ibinalik niya ang kahon sa mga kamay ni Javier. Ang kanyang pride, ang kanyang pinakamalaking sandata at kahinaan, ay nagsasalita para sa kanya. Akala niya ay aalis na si Javier, magagalit sa ginawa niyang pagpapahiya. Ngunit sa halip, ibinaba nito ang laruan at napansin ang isang maliit na mesa sa sulok. Sa ibabaw nito ay isang lumang chessboard na gawa sa kahoy. "Marunong ka?" tanong ni Javier, hindi kay Ara, kundi kay Bunso. Tumango si Bunso, ang mga mata ay nagningning. "Tinuruan po ako ni tatay." Umupo si Javier sa isang mababang silyang kahoy, isang silyang halatang hindi para sa isang CEO na tulad niya. "Tara. Laro tayo. Tingnan natin kung kasing galing mo ang tatay mo." Sa sumunod na kalahating oras, nakatayo lang si Ara sa isang tabi, tahimik na nagmamasid. Nakalimutan niya ang galit, ang hiya, ang kanilang kasunduan. Ang nakikita niya lang ay ang kanyang kapatid na tumatawa, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig ng ganoon kasaya. Nakikita niya si Javier, nakakunot ang noo sa pag-iisip ng kanyang susunod na tira, tinuturuan si Bunso ng mga bagong diskarte, at nakikipagbiruan dito na parang matagal na silang magkakilala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang sulyap sa totoong Javier Altamirano, hindi ang aroganting milyonaryo, hindi ang amo niya, kundi isang lalaking marunong makipaglaro ng chess sa isang batang may sakit. Isang nakalilitong kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Isang bagay itong mas mapanganib. Isang bagay na parang pag-asa. Nang magpaalam si Javier na aalis na, hinatid nila ito ni Bunso hanggang sa labasan ng eskinita. "Salamat sa laro, Kuya Javier," sabi ni Bunso, kumakaway. Ngumiti si Javier sa bata. At bago siya pumasok sa kanyang kotse, tinanong ni Bunso ang isang tanong na nagpatigil sa mundo ni Ara. "Kuya Javier, babalik ka ba? Gusto pa kitang kalaro." Napatingin si Javier kay Ara, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng sagot na hindi niya alam kung paano ibibigay. At si Ara naman ay nakatitig pabalik, ang puso niya ay sabay na umaasa at natatakot sa kung ano ang isasagot ng lalaki. "Babalik ka ba?" Ang tanong ng maliit na bata ay umalingaw sa isipan ni Javier ilang araw matapos ang kanyang pagbisita sa Quiapo. Ang mga mata nitong puno ng pag-asa, ang ngiti nitong nagpapagaan sa isang mundong puno ng bigat, ito ang mga imaheng hindi niya inaasahang maiiwan sa kanya. Ngunit kasabay ng alaala ng bata ay ang alaala ng kapatid nito. Ang mga mata ni Ara na puno ng pagbabantay, ang pride nitong parang isang pader na mahirap gibain, at ang katahimikan nito habang pinapanood silang maglaro ng chess.
Alam niyang mali ang ginagawa niya. Isinasali niya ang isang inosenteng pamilya sa gulo ng sarili niyang angkan. Ngunit ang banta ni Lola Elvira ay totoo, at ang kasal kay Katrina ay isang kapalarang kailangan niyang takasan sa kahit anong paraan. Ang kasunduan nila ni Ara ay hindi na lang tungkol sa pag-iwas sa kasal, naging isa na itong laban para sa kakarampot na kalayaang nais niyang makamit. Ang unang senyales na kumikilos na ang kanyang lola ay dumating sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Javier, boses ng kanyang sekretarya ang nasa kabilang linya, halatang nag-aalala. Sir, I think you need to handle this. Tumawag dito si Miss Santos. Galit na galit. Napakunot ang noo ni Javier. Ikonekta mo sa akin. Nang marinig niya ang boses ni Ara, puno ito ng galit na nanginginig. Altamirano. Anong pinagsasabi ng lola mo? Bakit niya tinawagan ang may-ari ng apartment na tinitirhan namin? Napatayo si Javier mula sa kanyang upuan. Ano? Anong ginawa niya? Tinanong niya kung magkano ang upa namin. Kung kailan kami huling nagbayad. Kung may mga reklamo ba ang mga kapitbahay sa amin. Pinalalabas niya na isa akong masamang tao na hindi nagbabayad ng utang. Ngayon, pinapalayas na kami ng landlord dahil ayaw niya ng gulo. Napapikit si Javier ng mariin. Ito na nga. Ang lola niya ay hindi nagbibiro. Gagamitin nito ang kapangyarihan at pera para sirain si Ara, para patunayan na hindi ito karapat-dapat para sa kanya. Huminahon ka, Ara. Ako ang bahala dito, sabi niya. Huminahon? Paano ako hihinahon kung baka bukas lang ay sa kalsada na kami matutulog ng kapatid ko? Sabi ko na nga ba, isang malaking pagkakamali to. At ibinaba nito ang telepono. Hindi na nag-aksaya ng oras si Javier. Sa ilang tawag lang, naayos niya ang problema. Kinausap niya ang may-ari ng apartment, tiniyak na sagot niya ang anumang aberya, at dinagdagan pa ang bayad para sa abala. Madali lang iyon para sa kanya. Ang paggamit ng pera para ayusin ang problema ay parang paghinga na lang. Ngunit nang puntahan niya si Ara sa kanilang lugar, para ipaalam na ayos na ang lahat, hindi pa sasalamat ang sumalubong sa kanya. Isang malamig na galit ang nakarehistro sa mukha nito. Ayos na, sabi ni Javier. Nakausap ko na siya. Hindi na kayo paaalisin. At paano mo ginawa yon? Tanong ni Ara, ang mga braso ay nakapamiwang. Binayaran mo siya, di ba? Ginamit mo na naman ang pera mo para takpan ang problema. Iyon ang pinakamadaling paraan, katwiran ni Javier. Ano nang gusto mong gawin ko? Gusto ko? Halos pasigaw na sabi ni Ara. Gusto kong tigilan mo na ang pag-aayos ng buhay ko na para bang isa lang itong negosyo. Hindi mo ba naiintindihan? Ang ginawa ng lola mo ay hindi lang tungkol sa upa. Tungkol ito sa dignidad. Sa pagkatao ko. At ang ginawa mo? Pinatunayan mo lang na tama siya, na lahat ay may presyo, pati na ang pananahimik ng landlord namin. Natigilan si Javier. Sa mundo niya, ang pera ang solusyon. Ngunit sa mundo ni Ara, ang pera ay simbolo ng pang-aapi, ng kawalan ng hustisya. Hindi ko kailangan ng limos mo, Altamirano, sigaw ni Ara. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula na namang sumilip. Hindi ko kailangan ng isang prinsipe na magliligtas sa akin. Ang kailangan ko ay tigilan niyo na ang paggulo sa buhay namin. Hindi kita tinutulungan dahil sa awa, sigaw pabalik ni Javier, ang pasensya niya ay nauubos na rin. Tinutulungan kita dahil kasama ka sa plano. Kapag nasira ka, masisira din ako. Naiintindihan mo ba iyon? Magkasama tayo dito, gusto mo man o hindi. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Ang katotohanan ng kanyang sinabi ay lumapag sa pagitan nila, isang hindi komportableng katotohanan. Hindi sila magkaibigan. Hindi sila magkasintahan. Sila ay dalawang taong nakatali sa isang desperadong kasunduan. At siguro, mahinang dugtong ni Javier, halos pabulong sa sarili, siguro ayoko lang talagang mapahamak ka. Nag-iwas ng tingin si Ara. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, pagkalito, marahil ay pagod. Ang kanilang pagtatalo ay natigil ng isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likuran. Well. Look what we have here. A lover's quarrel in the slums. Lumingon si Javier. Si Katrina.
Nakatayo ito sa di kalayuan, suot ang isang puting bestida na sumisigaw ng kayamanan, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang pinagmamasdan ang lugar. Paano siya natuntun dito? Katrina, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Javier, sinusubukang harangan si Ara mula sa paningin nito. Sinusundan lang ang mahal mong nobya, sabi ni Katrina, ang bawat salita ay mailason. Lumapit ito kay Ara, ang tingin ay mapanuri mula ulo hanggang paa. So, ito pala ang lungga mo, sabi ni Katrina, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Simple. Masyadong simple. Nagtataka lang ako kung ano ang gagawin mo kapag nalaman ni Javier ang sikreto ng pamilya mo. Naramdaman ni Javier ang biglaang paninigas ng katawan ni Ara sa kanyang likuran. Sikreto? Anong sikreto? Wala kang alam sa pamilya ko, matigas na sagot ni Ara. Oh, really? Humalakhak si Katrina. Baka dapat mong itanong sa tatay mo. Kung nasaan man siya ngayon. Baka may maikwento siya tungkol sa mga dati niyang amo. Bago pa man makasagot si Javier o makakilos si Ara, tumalikod na si Katrina at naglakad pabalik sa kanyang kotse na may kasamang driver. Ang kanyang mga salita ay naiwang nakabitin sa hangin, parang isang bomba na malapit ng sumabog. Hinarap ni Javier si Ara. Ang mukha nito ay putlang-putla, ang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Anong ibig niyang sabihin, Ara? Mahinang tanong ni Javier. Anong sikreto? Umiling lang si Ara, ang kanyang pader ay muling tumaas, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Wala. Wala kang pakialam doon. At sa sandaling iyon, alam ni Javier na ang kanilang kasunduan ay hindi na lang isang laro laban sa kanyang lola. May isa pang kalaban na lumitaw. Isang kalaban na tila may hawak na sandatang hindi niya maintindihan na nakatutok hindi sa kanya, kundi sa babaeng unti-unti na niyang gustong protektahan. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay dapat nagdudulot ng ginhawa, ngunit para kay Ara, ito ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bawat puno, bawat bulaklak sa paligid ng Marangyang Resort ay isang paalala na hindi siya kabilang dito. Ito ay isa na namang entablado, at siya na naman ang bidang aktres sa isang peking palabas. Ngumiti ka naman, bulong ni Javier sa tabi niya habang naglalakad sila patungo sa isang outdoor restaurant kung saan naghihintay ang mga kasosyo nito sa negosyo. Dapat mukha kang masaya. Girlfriend kita, tandaan mo. Pinilit ni Ara ang isang ngiti, ngunit pakiramdam niya ay isa itong grimasa. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ano ang gagawin mo kapag nalaman ni Javier ang sikreto ng pamilya mo? Ang sikretong iyon ay isang sugat na matagal na niyang itinatago, at ang presensya ni Javier, isang Altamirano, ay parang asin na isinasaboy dito. Ang tanghalian ay isang pagsubo. Iti dito, tango doon. Sumasagot siya sa mga tanong sa paraang hindi siya magmumukhang tanga, ngunit hindi rin masyadong matalino. Ginalingan niya ang pag-arte, ngunit sa loob-loob niya, gusto na niyang tumakbo, sumakay sa kanyang jeepney, at bumalik sa pamilyar na ingay at gulo ng Quiapo. Pauwi na sila nang magsimulang bumuhos ang ulan. Hindi lang isang ambon, kundi isang malakas na buhos na halos wala na silang makita sa daan. At sa gitna ng kawalan, biglang umubo ang makina ng mamahaling kotse ni Javier, at pagkatapos ay tuluyan na itong namatay. Ano nang nangyari? Tanong ni Ara, ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Sinubukan ni Javier na i-start ang kotse, ngunit wala. Tanging isang mahinang tunog ng pag-click ang kanilang naririnig. Napahampas si Javier sa manibela sa sobrang inis. Damn it, walang signal dito. Nasa gitna sila ng isang probinsya na daan, napapaligiran ng mga puno. Malakas ang buhos ng ulan at papalubog na ang araw. Kailangan nating maghanap ng masisilungan, sabi ni Javier. Sa kabila ng pag-aalangan, lumabas sila ng kotse. Agad na nabasa ang kanilang mga damit. Sa di kalayuan, may naaninag silang isang maliit na kubo, isang lumang bahay pahingahan ng mga magsasaka. Walang ilaw at halatang walang tao. Doon muna tayo, sabi ni Javier. Ang pagtulak sa mabigat na kotse papunta sa gilid ng daan ay isang pagsubok. Nakita ni Ara si Javier, ang sihi na laging malinis at formal, na tinatanggal ang kanyang sapatos na katad at itinutulak ang kotse kasama niya, ang mamahalin niyang pantalon ay naputikan. Sa gitna ng kanilang paghihirap, isang maliit na bahagi ng pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho.
Nang makarating sila sa kubo, basang-basa sila at nanginginig sa ginaw. Ang loob ay amoy lumang kahoy at mamasa-masang lupa. May ilang tuyong kahoy sa isang sulok na para bang iniwan doon para sa mga biyaherong tulad nila. Naghanap si Javier ng paraan para makagawa ng apoy. Habang pinapanood ni Ara si Javier na nagsisikap na pag-apuyin ang mga kahoy gamit ang kanyang lighter, isang kakaibang damdamin ang kanyang naramdaman. Dito, sa maliit na kubong ito, walang Altamirano Holdings, walang jeepney. Sila ay dalawang taong giniginaw at basang-basa, naghahanap ng init. Nang sa wakas ay magkaroon ng maliit na apoy, umupo sila sa sahig na kahoy, nakaharap sa nagbabagang kahoy. Ang sayaw ng apoy ay nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha. Pasensya na, sabi ni Javier, binasag ang katahimikan. Hindi dapat nangyari ito. Umiling si Ara. Okay lang. Sanay ako sa hirap. Ngumiti si Javier, isang malungkot na ngiti. Ako hindi. Sa mundo ko, lahat ay nakaplano, lahat ay may solusyon. Kapag may nasira, ipapaayos mo. Kapag may problema, babayaran mo. Ngayon ko lang naramdaman na walang silbi ang pera ko. Tinitigan siya ni Ara. Masaya ka ba, Javier? Diretsong tanong niya. Natigilan si Javier sa tanong. Matagal bago siya sumagot. Hindi ko alam, pag-amin niya, ang boses ay mahina. Lahat ng tao sa paligid ko, tingin nila nasa akin na ang lahat. Pero pakiramdam ko, nakakulong ako sa isang hawla na gawa sa ginto. Bawat kilos ko, binabantayan. Bawat desisyon, hindi para sa akin, kundi para sa pangalan ng pamilya, para sa kumpanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang pagod sa mga mata ni Javier. Wala na ang sihi. Ang nasa harap niya ay isang lalaking tila pasan ang buong mundo. Isang lalaking malungkot. Ikaw, Ara, tanong ni Javier. Ano nang pangarap mo? Bukod sa pera. Napaisip si Ara. Ang pangarap niya ay simple lang. Gusto kong gumaling si Bunso, sabi niya. Gusto kong makita siyang tumatakbo, naglalaro, nang hindi kami nag-aalala kung saan kukunin ang pambili ng gamot. Gusto ko lang ng isang simpleng buhay, isang tahimik na buhay. Yung paggising mo sa umaga, ang iisipin mo lang ay kung anong lulutuin mong almusal, hindi kung paano ka makakaligtas sa isang araw na naman. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang pagputok ng apoy at ang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Dahan-dahang gumalaw si Javier. Lumapit ito sa kanya. Inabot nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi para alisin ang isang takas na hibla ng buhok na basa. Ang paghipo nito ay nagdulot ng kuryente sa kanyang buong katawan. Arati. Bulong nito. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ang kanyang isip ay sumisigaw, huwag. Hindi ito kasama sa plano. Peke lang ang lahat ng ito. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Javier, mga matang ngayon ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabigyan ng pangalan. At dahan-dahan, marahan, ipinikit ni Javier ang kanyang mga mata at inilapit ang kanyang mukha. Naramdaman ni Ara ang mainit nitong hininga bago tuluyang maglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay mabagal, nag-aalangan, puno ng mga tanong at hindi masabing damdamin. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi nila kayang bigkasin. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng bubong ng isang abandonadong kubo, sa gitna ng malakas na ulan, wala nang kasunduan. Wala nang mayaman o mahirap. Tanging dalawang pusong naghahanap ng kanlungan. Kinabukasan, ang ulan ay tumila na. Isang tow truck na tinawagan ni Javier gamit ang telepono ng isang nagdaang magsasaka ang dumating. Ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay tahimik. May isang hindi nakikitang linya sa pagitan nila, isang halo ng hiya at isang bagong kamalayan. Nang ihatid siya ni Javier sa kanilang eskinita, wala silang masabi sa isa't isa. Isang tango lang ang naging pamamaalam nila. Pagpasok ni Ara sa bahay, nangingiti siya sa sarili. Ang init ng halik ni Javier ay nananatili pa rin sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, naniwala siyang baka posible baka pwedeng maging totoo ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan kung may text ang doktor ni Bunso. Ngunit isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ito.
Naglalaman ito ng isang lumang litrato ng isang pamilya. Isang pamilyar na pamilya. Sa ilalim ng litrato ay may isang maikling mensahe. Huwag mong kalimutan kung sino ang mga Sandoval. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang init na kanyang naramdaman kanina ay biglang napalitan ng yelo. Ang matamis na alaala ng halik ay biglang naging lasang-lason. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa sa ulan kagabi. Ang litratong iyon sa kanyang cellphone ay parang isang multo. Isang multo mula sa nakaraang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Paulit-ulit niya itong tinitingnan, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na nagkakamali lang siya ng tingin. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw. Ang babae sa litrato, ang ina ni Katrina, ang asawa ng makapangyarihang si Amy Sandoval ay ang dati nilang amo. Ang babaeng nag-akusa sa kanyang ama ng pagnanakaw. Ang bawat detalye ng araw na iyon ay bumalik kay Ara na parang isang sariwang sugat. Ang iyak ng kanyang ina. Ang pagmamakaawa ng kanyang ama. Ang malamig at mapanghusgang mga mata ng babaeng iyon habang itinuturo nito ang kanyang tatay. Siya ang kumuha, sabi ng babae, ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kwintas ng aking anak nawawala. At siya lang ang pumasok sa kwarto. Ang kanyang ama, isang mabuti at matapat na tao, ay napayuko na lang, ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang kahihiyan. Ang pagkawala ng trabaho. Ang pagkasira ng kanilang pangalan. Iyon ang simula ng lahat ng kanilang paghihirap. At ang pamilyang iyon ang pamilya Sandoval. Ngayon, ilang taon ang makalipas, papunta siya sa isang party sa bahay ng mga Sandoval. Bilang peking nobya ng lalaking nakatakdang pakasalan ang anak ng babaeng sumira sa kanilang buhay. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Malalim ang iniisip mo, sabi ni Javier mula sa driver's seat. Bahagya siyang napapitlag. Ang init ng halik nila sa kubo ay parang isang malayong alaala na ngayon, natatabunan ng malamig na yelo ng nakaraan. Iniisip ko lang kung anong kasinungalingan na naman ang sasabihin ko mamaya, pilit niyang sagot. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Javier. Just be yourself. I think they're starting to get scared of you. Hindi alam ni Javier na ang mga salitang iyon ay may dalang bigat para kay Ara. Ang pagiging di siya ay nangangahulugang pagiging anak ng isang lalaking pinaratangang magnanakaw ng pamilyang pupuntahan nila. Ang mansyon ng mga Sandoval ay mas malaki at mas marangya pa kaysa sa mansyon ng mga Altamirano. Kung ang bahay ni Javier ay isang palasyo, ito ay isang imperyo. Ang mga hardin ay perpektong inalagaan at ang mga ilaw mula sa loob ay nagbibigay ng gintong sinag sa buong paligid. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng tugtog ng isang string quartet at ng bulungan ng mga taong nakabihis ng kanilang pinakamamahaling damit. Pakiramdam ni Ara ay lalo siyang naging dayuhan. Ang suot niyang simpleng bestida na pinili ni Javier ay tila isang basahan kumpara sa mga gown ng mga babae roon. Javier, darling. Si Katrina, na parang isang reyna sa kanyang kumikinang na damit, ang sumalubong sa kanila. Hinalikan nito si Javier sa pisngi, isang halik na sadyang ipinapakita para makita ni Ara. And you brought her. Ang tingin ni Katrina kay Ara ay puno ng paghamak. Katrina, simpleng bati ni Javier. Come, ipapakilala ko kayo sa mga bisita, sabi ni Katrina, sabay hila kay Javier. Gusto nilang lahat na makilala ang magiging asawa ko. Alam mo na, it's a celebration of two great families joining together. A legacy. Legacy. Ang salitang iyon ay parang isang sampal kay Ara. Ang legacy ng pamilya Sandoval ay ang pagkawasak ng legacy ng pamilya niya. Naiwan si Ara na mag-isa habang si Javier ay napalibutan ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga sa siksikan. Nagpaalam siya sa isang waiter at naglakad palayo, naghahanap ng isang tahimik na sulok. Napunta siya sa isang mahabang pasilyo na malayo sa ingay ng party. Ang mga dingding ay puno ng mga litrato, mga larawang nagpapakita ng kasaysayan ng pamilya Sandoval. May mga litrato ng mga ninuno nila na nakasuot ng damit na pang-Espanyol, mga litrato sa iba't ibang bansa, mga litrato ng tagumpay. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito. Isang malaking family portrait, nakalagay sa isang magarbong gintong frame. Mas malaki ito at mas malinaw kaysa sa litrato sa kanyang cellphone.
Ang mag-asawang Sandoval ay nakaupo sa gitna. Ang ama ni Katrina, isang makapangyarihang lalaki na may seryosong mukha. At sa tabi nito ang asawa nito. Ang babae mula sa kanyang mga bangungot. Ang mga mata nito sa litrato ay parehong-pareho, malamig, mapanghusga. At sa tabi ng babae, nakatayo ang isang batang Katrina, mga 12 taong gulang, nakasuot ng puting bestida, may isang mapagmataas na ngiti sa kanyang labi. Naramdaman ni Ara na parang umiikot ang kanyang paningin. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang tunog ng party ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang sigaw ng kanyang ama sa kanyang isipan. Wala akong kinuha. Maniwala kayo sa akin. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isang nakapangingilabot na paraan. Si Katrina. Ang pamilya Sandoval. Ang pagkasira ng kanilang pamilya. At si Javier. Ang lalaking humalik sa kanya, ang lalaking nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso ay ikakasal sa babaeng iyon. Ang kasunduan. Ang peking relasyon. Hindi ito isang simpleng laro para makatakas sa isang arranged marriage. Isa itong masalimuot at malupit na bitag ng tadhana. Ang lalaking dahilan ng kanyang panandaliang pag-asa ay konektado sa pinagmulan ng kanyang pinakamatinding sakit. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Ang halik sa kubo, ang mga sandali ng koneksyon, ang pag-asa na baka mayroong tisila, lahat ng iyon ay naging lasong dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Niloloko niya ang sarili. Paano niya inakalang pwedeng maging totoo ang isang bagay na nagsimula sa isang kasinungalingan? Ang galit na naramdaman niya noong una silang magkita ni Javier ay bumalik, ngunit ngayon ay 100 beses na mas matindi. Galit sa mga Sandoval. Galit sa mga Altamirano. Galit sa buong mundo ng mayayaman kung saan ang mga taong tulad niya ay mga piyesa lang sa kanilang laro. At higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil pinayagan niyang bumukas ang kanyang puso. Ara, anong problema? Ang boses ni Javier ay dumating mula sa kanyang likuran. Huli na. Natagpuan na siya nito. Naramdaman ni Ara ang paghawak nito sa kanyang braso. Isang paghawak na dati ay nagdulot sa kanya ng kuryente, ngunit ngayon ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang maskara para itago ang naggangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kayang magsinungaling. Kitang-kita ni Javier ang sakit at ang matinding galit na nag-aalab doon. Ara, pag-ulit ni Javier, ang kanyang boses ay puno na ng pag-aalala. Sinundan ng kanyang tingin ang tinititigan ni Ara, ang family portrait sa dingding. Tinitigan ni Ara si Javier, ang lalaking may mga matang nagpakita sa kanya ng kalungkutan, ang lalaking nagparamdam sa kanya na baka posibleng magmahal mo.